Hello mga kaninang, kamusta po kayo? Matagal-tagal na rin hindi ako nakapag-vlog dahil nga naging busy ang inyong kaninang. Umaga pa nga lang niyan at nagpalinis nga kami ng kuko dito kay Ate Marilyn. Matapos nga ako, ito namang asawa ko ang nagpalinis. Pagkatapos nga noon ay pumunta naman kami dito sa Baco Cemetery. Dadalawin kasi namin ang tatay. Siya nga pala yung pumanaw na tatay ng aking asawa. Bali nandito nga pala kami para magpaalam na din sa kanya at humingi ng gabay papunta sa patutunguhan namin. Pagkatapos naman namin doon ay dito naman kami sa may Green Park pumunta kasi nandito yung lolo ko. Buti na nga lang at nakita agad ng asawa ko. First time ko talagang pumunta dito at talagang napakatagal ko na bago ulit makita si lolo. Sa isip-isip ko na nga lamang ay baka nagtatampo na aring aking lolo at hindi na nadadalaw ng kanyang paboritong apo. Sobrang tagal ko na nga bago madalaw itong si lolo dahil nga mula nung siya nilipat dito sa Green Park ay hindi ko pa rin siya nadadalaw. At kahit nga nung ikinasal kami ay hindi ko pa rin siya nadalaw kaya ngayon ko lang naipakilala itong aking asawa. Bali nga narinig ko din na sumagot itong si lolo at sabi ka naman pagkagwapo ka naman ining ng iyong napilay. Tamang tama sa iyong kagandahan Charot lang mga kaninang, baka naman sabihin nyo nagbubuhat na ako ng sariling bangko. Pero kidding aside mga kaninang, sobrang namimiss ko na talaga si lolo, lalo na yung kabaitan niya at kakulitan niya sa aming mga apo niya. Hindi na nga kami nagtagal nun at medyo tanghali na. Hindi na din ako masyadong nakapag-video nun pero ito na yung pinaka-latest na video ko at andito na nga pala kami sa van, papunta na kami ng Maynila. Bale dito nga pala kami sumakay sa pinaka door-to-door service nitong van. Ang kontak ko nga pala dito ay ang aking kaklase na si Royat Garcia. Nung una nga ay akala ko siya ang aming driver dahil yun ang napag-usapan. Siguro nga ay merong naging conflict sa mga schedule kaya itong si kuya naman ang aming driver. Medyo okay din naman yung biyahe namin dahil tatlo lang talaga kaming pasahero kasama itong si nanay. Bali yung nasa likod lang namin or yung pinakabagahin na kasama namin ay bigas. Hindi naman kami nagtagal at umakyat na din kami dito sa may barko. Montenegro nga pala yung sinakyan namin. O diba nakuha ko pang mag-vlog dyan sa sobrang init kahit naman terek na terek ang araw for the vlog pa din. Kakaunti nga pala ang mga lumuwas na tao nung araw na yan dahil nga kitang-kita mo naman at madaming bakanteng upuan. Nagpaalam na din kami dito sa aming mahal na bayan ng Oriental Mindoro. Kinagitnaan nga ng biyahe namin ay nagutom kaming mag-asawa at ayan for the noodles na nga kami. At sa tinagal-tagal ko nga nabiyahe dito ay ngayon ko lang nakita itong pinaka-view ng likod ng barko ng Montenegro. Ay iba naman. Medyo napabilis nga ang biyahe namin at walang aberya dito sa dagat kaya ayan 2 hours lang yung biyahe namin. At dahil nga nakasasakyan kami ay nauna na kaming bumaba doon sa mga pasahero na nasa itaas. Sa sobrang sikip nga dyan ay yung iba ay pinagkasya na lang yung mga katawan nila diyan sa mga eskinita. At dahil nga Pinoy tayo ay gumaya na tayo sa mga dinaanan nila at sinundan na lang natin. Kaya ayan for the sikip ng mga daan ay for the singit din tayo. Medyo tumagal nga yung aming biyahe dahil dumaan pa kami ng Bacoor. Doon kasi bababa yung isang pasahero at tingnan mo naman itong aking asawa at nakatulog na talaga. Inabot na nga kami ng gabi at nag-drive-thru na lang kami dito sa Jollibee. Medyo malayo kasi yung parking dito sa pinaka Jollibee kaya ayan nag-drive-thru na lang kami at sa sasakyan na lang kami kumain. Medyo na late nga itong pagkain ko at aring aking asawa ay gutom na gutom at ubos na yung kanyang kinakain. Maya nga ay nakarating din kami dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Binaba na din ni kuya yung lahat ng aming maleta at umalis na din siya. Papunta na kasi siya ng Pangasinan at may pipick upin naman kinabukasan. Naghanap naman itong aking asawa ng pinaka-trolley namin dahil ipagpapatong-patong namin itong aming mga maleta. Hindi nga kami agad pumasok doon at may iniintay pa kami. Meron kasing ipapadala sa amin. Hindi din naman nagtagal at dumating na din yung inaantay namin at pinaki agad namin yung mga gamit. Pumasok na nga kami sa loob pagkatapos naming maayos yung mga gamit namin. Siguro habang pinapanood niyo na ito ay alam niyo na kung nasan na ako. Sumama na kasi
ako sa aking asawa. Bale, after 6 months ng pag-a-apply namin as family ties ng aking asawa ay na-approve din nung February. Nagtaka nga agad yung mga ibang kaibigan ko at hindi daw agad ako nagsabi na paalis na daw ako. Bale, ginawa ko talagang private yung mga apply ko dahil nga minsan pag sinasabi o broadcast nga ito sa iba ay parang nauudlot. At pagkatapos nga ng mahabang pila ay eto na at mag-check-in na kami ng gamit. Buti na nga lang at pasok na pasok yung timbang ng maleta namin. Ang medyo naging aberya lamang ay pinabalik kami dahil madami daw kaming hand carried na dala kaya nga pinapasok yung ibang gamit namin sa maleta. Medyo nagka-aberya din sa immigration dahil question yung pinaka-permanent na residency ng aking asawa. Pero naging okay na naman at thank you Lord talaga at dahil na-approve na talaga yung pinaka-visa ko at permanent na din itong aking asawa. Yung mga oras ngang ito ay hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman dahil nga first time kong sasakay ng eroplano, first time kong aalis ng Pilipinas. Syempre merong kaba, merong excitement, merong kalungkutan, mixed emotions kumbaga. Kitang-kita mo dyan mga kanina at medyo haggard na nga ang person. Tingnan mo naman at talagang nakaklip pa ay hindi naman ayos ang buhok sa sobrang kaba. Buti na nga lang at napaka-supportive nitong aking asawa sa pagbibideo ng first time kong pag-akyat sa eroplano. Habang nagbibideo nga ay inaalalayan at sinasabihan niya nga ako kung ano mga dapat gawin. Dahil nga first time ay medyo nangangapa-ngapa pa ako kung saan ba talaga yung pwesto namin. Bali lingid nga sa kaalaman nyo mga kaninang na Finland po ang pupuntahan namin pero meron kaming stopover sa Qatar. Ang biyahe nga pala natin mula Pilipinas papuntang Qatar ay 9 na oras kaya ayan for the nood muna ako ng mga movie diyan. Dahil nga hindi ako masyadong nakatulog ng biyahe na yun dahil nga first time, kinakabahan, nagmamasid-masid, ay ayan, nanood muna ako habang itong aking asawa ay tulog na tulog. Para na nga pala kaming bumiyahe ng isang araw at nakarating na din kami dito sa Qatar. Pinagmamadali nga ako niyan dahil pupunta kami sa customer service pa dito sa Qatar dahil magkaiba yung seat number namin. Ay hapit man din ang inyong kaninang at kailangan daw ay mabilis ang lakad. Pero for the vlog pa din kahit pinagmamadali na sa paglalakad. Nung nakarating na nga pala kami sa pinaka-gate na pupuntahan namin ay hindi pa sila nagpapapila. Kaya ayan, nagsiupo muna kami dito sa may gilid-gilid at madami namang upuan na available. Marami din ako mga Pinoy na nakikita dito at nag-iintay din sa pinaka-gate number namin. Maya-maya nga ay pumila na din kami dito para naman makapunta na din kami sa gate number. Inuna kasi nila yung mga naka-business class at mga bata at saka yung matatanda. Diniskartehan ko na nga lang ang pagbablog dyan at nilagay ko na lang sa bulsa ng aking pantalon para naman makita nyo yung pinaka-journey namin. Medyo iba nga ito sa way ng pagpapasakay nila ng eroplano at nag-bus talaga muna kami. At dahil nga sa ganong way ay nakita ko itong pinakasasakyan naming eroplano. At syempre dahil sa suporta ng aking asawa ay siya na ang nagbitbit lahat ng hand carry at ako ay pinag-video na talaga niya. Dahil nga second time na to at connecting flight na ay medyo alam ko na yung pupuntahan namin. Kaya nga itong aking asawa muna ang pinauna ko at sabi ko naman siya naman yung videohan ko. Isa nga pala mga kaninang sa mga kailangang dapat gawin ay dapat lagi kang naka-seatbelt habang nakasakay ng eroplano. Nagpa-video nga ako dyan sa aking asawa at tingnan mo naman at ako'y nahiya na after kong mag-video. Ito nga pala yung mga katabi ng aking asawa at medyo lugi nga daw siya sa part na iyon. Maya nga ay may dumating na food sa amin. Ito nga pala yung pagkain namin. Kitang-kita mo mga kaninang at tingnan mo, ubos na ubos, sobra kasing gutom ng inyong kanina. Bago naman lumapag pa ang eroplano namin ay nagdala pa sila ng merienda at eto nga aking asawa ay kagigising lamang. And after 6 hours mula Qatar ay finally dumating na rin kami dito sa Finland at ako'y tuwang-tuwa talaga at hindi pa ako makapaniwala na nandito na talaga ako. Habang nasa taas nga kami ay nai-excite pa ako dahil nakikita ko yung ibang lugar ay may mga snow pa. Kahit nga medyo pagod at puyat ay hindi ko iniinda yun dahil nga masayang masaya na ako at nandito na ako sa Finland. Bukod kasi na nasa abroad na ako ay finally hindi na kami magkakahiwalay ng aking asawa. Hindi na namin mararanasan yung LDR na tinatawag.
Yun kasi yung pinakarason para naman kami magkasama habang tumatanda at makabuo na kami ng pamilya. At hopefully sana naman ay soon ay magkaroon na kami ng mga supling. Yun naman ang nasa panalangin namin ngayon. Back to the video ay ayan, iniintay na nga namin diyan yung bagahe namin at medyo matagal nga dumating yung sa amin. Una namang dumating itong maleta niya, sumunod yung sa akin. Advantage nga kapag merong palatandaan ng inyong mga maleta para hindi kayo magkalito-lito. Nang matapos nga namin makuha yung aming gamit ay lumabas na din kami. Pinauna nga pala ako dyan ng aking asawa dahil nga bibidyohan daw niya ako. Ang susundo nga pala sa amin ay sina Ate Sheila, Kuya King at saka si Magda. Sobrang saya ko nga nung nakita ko na sila at talagang hindi pa din ako makapaniwala na nandito na ako sa Finland. Kausap nga pala nila sa phone si Lola Gets. Sobrang thankful nga pala ako kay God dahil dumating kami ng safe at walang masyadong aberya. At syempre may pa-welcome drinks ang Mami Sheila. Pagkalabas nga namin ng airport ay talagang nanlamig ang inyong kaninang at nanibago sa klima. Abay kung hindi ako pinahiram ng jacket ay kaligkig. Nung nasa daan na nga kami, unti-unti na nagsisink in na malayo na talaga ako sa Pilipinas. Tapos nabivisualize ko na iba na talaga yung lugar na gagalawan namin. Nandito na yung mga bagong pagsubok, bagong buhay, bagong mga challenges sa life. At sana kayanin namin lahat ng iyon. Dahil nga ito yung first time na bubukod kami bilang mag-asawa. Pero alam ko nakakayanin naman namin lahat. Basta kasama namin si God. Anyways, back to the video. Ayan, malapit na nga pala kami dito sa bahay na tinitira nitong aking asawa. By apartment nga po pala yung titirhan namin dito. At syempre, merong nag-iintay sa atin at sasalubong sa atin. Isa nga din pala siya sa aking inaanak, si Aya. Andito din naman si Kuya Archie. Pagsundo nga nila sa amin ay meron pa silang daladalang humbang baboy. Ito kasi yung magiging ulam namin. Dahil nga 6th floor pa yung pupuntahan namin ay nag-elevator na kami. Wow, mayaman. Charot. Anyways, nagumpisa na nga kaming kumain at inain na namin ang kanilang namimiss na pagkain, ang Jollibee. Kain tayo mga kaninang. Salamat Lord sa pagkain. After nga na, dumating din naman itong aking isang inaanak, si JJ. Kasama nga pala niya ang aking kumare at kumpare na si Jason at saka si Joy. Natuwa din naman ako dito kay JJ at talagang ninang pa din ang tawag niya at nakilala pa talaga niya ako kahit sobrang tagal na din namin hindi nagkikita. Eto namang si kumpare nating si Jason ay may dala pang fried chicken para daw pandagdag sa ulam natin. Pagkatapos naman namin kumain ay hinalwat na namin itong aming maleta para naman maibigay na namin yung mga padala sa amin. Karamihan nga sa mga bitbit namin ay mga gamit ko dahil nga first time ko at kailangan ko ng maraming gamit dahil matagal-tagal din ang uwi. Una ko nga din palang na-meet itong si Ate Nina at saka ang kanyang asawa na si Kuya Emil. Wala na nga pala akong masyadong mga videos dyan pero ipapakita ko yung mga experience ko dahil nga hindi na ako masyadong nakapag-video dahil full storage na ang cellphone ng inyong kanina. Yan yung unang beses na lumabas kami at medyo umuulan nga dyan ng mga yelo. Namili nga kami ng mga gamit para sa bagong bahay na pupuntahan namin. At dito lang pala ako sa Finland makakapasok ng IKEA. At nagpahabol pa nga itong si April at pina-experience pa din sa akin ng snow. Dahil tayo ay Mindorenya ay mangyan na mangyan tayo sa first time snow. Yung ibang mga kaganapan ay yung pagkuha namin ng susi at ang paglipat namin noong April 24. Nagkakot-hakot na nga muna dyan ang aking asawa ng gamit habang ako naman ay naglilinis naman ng bahay. May mga dumiting din kami mga bisita at kinabukasan ito na yung mga itsura ng aming bahay. At dahil medyo pagod na ay hindi ko na naimis nung kinagabihan kaya umaga na lang ako naglinis niyan. Nag-ayos-ayos na nga din kami ng mga cabinet at inilagay na namin yung iba naming gamit. Nagkabit na din ako ng kortina at inayos na din namin ang mga cabinet namin at nilagay na namin yung mga damit na dala namin. At yun lang muna mga kaninang, yan muna ang ipapakita ko sa inyo dito sa buhay namin sa Finland. Matagal-tagal nyo rin hindi muna makikita si Lola Gets at ang aking inaanak sa aking mga vlogs. Ito muna ang pagmumukha ko at saka yung mukha ng asawa ko. Maraming salamat pa rin sa suporta, sa like at saka sa share ng mga video ko. Huwag sana kayong manawang mag-like,
mag-share at mag-comment sa mga videos ko. Comment na lang din po kayo if meron kayong gustong pagawa sa amin or may mga tanong kayo sa amin. Kung kaya namin sagutin ay sasagutin namin. Eto muli ang inyong kaninang na nagsasabing aanhin mo ang pera kung may ninang kang maganda. Charot. Bye-bye.